Hoy Mika, bakit ba tulala ka dyan? Tanghaling tapat o Mika? Ano bang nangyayari sa'yo? Ang tanong ng kaibigan kong si Marie. Marie naman, ayan ka na naman nanggugulat ka na naman. Kung may sakit lang ako sa puso, siguro matagal na akong namatay dahil sa ugali mong ganyan. Ang sagot ko. Paano naman kasi? Tingnan mo ang itsura mo. Ay, sayang pala. Pinicturan sana kita. Para naman makita mo ang sarili mo. Kaloka ka talaga? Magtrabaho ka na dyan. At baka mamaya, biglang dumating ang boss natin. Ang boss natin, nabayaw mo din. Ang sagot naman niya. Sa sinabi niyang yon, sumagot naman ako ng, kasi nga naman Marie, iniisip ko kasi, pero, teka, kaibigan ba talaga kita? Sasabihin ko na kasi sa'yo ang dahilan kung bakit ako ganito. Pero, Marie, mangako ka muna sa akin. Huwag mong sasabihin sa iba ang sasabihin kong dahilan kung bakit ako ganito. Ang sabi ko sa kaibigan kong si Marie. Si Marie ang nag-iisang best friend ko. At nung time na yon, magkasama kami sa trabaho. At ang naging trabaho ko noon ay private secretary ng boss at siya din ang bayaw ko. Bale, dalawa kami ni Marie na nag-aasikaso sa mga dapat ayusin sa kumpanya ng aking bayaw. At ako, yung madalas niyang isama pag may meeting sa ibang bayan. At kadalasan, magkasama kaming natutulog sa isang kwarto. Pero, dalawa naman ang kama namin sa kwarto na yon. Hoy, ano na Mika? Bakit ka ba tulala? Pwede ba? Huwag ka nang mag-alinlangan na sabihin sa akin kung ano ba ang gumugulo sa isip mo. Kaibigan mo ako, Mika. Best friend mo ko. Mika, may boyfriend ka na ba? At iniisip mo yung nangyari sa inyo? Meron na ba, Mika? Masakit ba? Ano ang pakiramdam, Mika? Nung una pa lang. Naku, Mika, nakaka-excite. Hindi na ako makapaghintay, Mika, na sabihin mo sa akin. Ang pangungulit ni Marie. Miss Lady L, sa dinami-dami ng kanyang mga sinabi, sumagot naman ako ng, baliw ka na ba, Marie? Ano yung mga sinasabi mo? Anong boyfriend? At anong nangyari? Naku, yan na ang sinasabi ko sa'yo. Mahilig ka kasing manood at makinig ng mga romantic stories. Kaya yan na, Marie. Alam mo naman, Marie, bawal pa yan sa akin. Ayaw pa ng kapatid kong makipaglandian ako. Kahit gusto ko na din sana. Tingnan mo nga, oh. Tayo na lang ang nahuhuli sa mga kabatch natin. Yung mga iba, marami ng anak. Pero, heto tayo, kahit man lang ismak-kiss, hindi man lang makatikim. Ang sabi kasi ni ate, ako ang ipapalit niya doon sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Maganda ang trabaho niya doon. Private secretary din siya. Alam mo yan, Marie. May plano na yatang umuwi si ate at mag-for good na lang. Ang sabi niya kasi, mas madaling ayusin ang mga papers pag single pa lang. Pag may asawa na daw, mabagal na ang mga proseso. Kaya, heto, wala akong magagawa kundi magtiis, ang sagot ko sa kanya. Ganun naman pala, Mika. Ano ngayon ang nangyayari sa'yo? Parang may naalala ka kasi na hindi maipaliwanag yung mukha mo.
tulala at ewan ko ba, Mika? O ano, sabihin mo na at baka mamaya nandyan na si boss. Dali na, Mika, ang sagot ni Marie. Dahil sa kakulitan ng best friend ko, sasabihin ko na sana sa kanya kung bakit ako nagkaganon. Nung biglang pumasok si boss, ang aking bayaw. At ang sabi niya, "Hello girls, good morning." "Oh Mika, ikaw ah. Hindi mo man lang ako ginising. Alam mo naman na napadami ako ng nainom kagabi. Halos hindi na ako magising. Alam mo ba yun? Buti na lang at narinig kong tumunog ang cellphone ko. At buti na lang tumawag ang ate mo. Kaya yun, sermon ang inabot ko sa kanya. Kasi nga naman, tanghali na, nasa bahay pa ako." Ang sabi ng aking bayaw. "Good morning to, sir," ang sagot namin ni Marie. "Sir, nakakahiya po kasing kumatok sa kwarto nyo. Baka kako magalit kayo. Kaya hinayaan ko na lang kayong matulog. Di bali sir, kayo naman ang boss dito eh. Walang magagalit sa inyo. Kung si ateng iniisip nyo, hayaan nyo siya. Nasa malayo naman." Yun na lang ang sinabi ko kay bayaw na boss ko din. Pero ang hindi niya alam, Miss Lady L, kumatok at binuksan ko ang pintuan sa kanyang kwarto para sana gisingin siya. Kaya lang, ang hindi ko inaasahan, makikita ko ang bayaw kong parang bagong silang na sanggol habang tulog sa kama. Nung nakita kong ganon ang bayaw ko, hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. At hindi ko alam ang nararamdaman ko nung nakita ko ang maskulado at talagang may pambato din ang pag-aari ng aking bayaw. Miss Lady L, dahil sa aking nakita, pinilit kong igalaw ang katawan ko sa aking kinatatayuan. Dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag makita ako ni bayaw na nakatingin sa kanyang katawan. Dahil sa sobrang kalasingan, hindi na sinuot ni bayaw ang kanyang mga damit. Kaya yun ang nakita ko sa kanya. Nung time na yon, tila nakalimutan kong may kasama ako sa loob ng office ni bayaw. At gaya ng dati, natulala ako dahil nag-flashback ang lahat ng nakita ko sa loob ng kwarto ng aking bayaw. At yung tapik ni bayaw sa aking balikat, natulala ang gumising sa aking pagbabalik tanaw sa nakita kong katawan ni boss, ang aking bayaw. Nung tinapik ni bayaw ang aking balikat, nagulat ako at talagang parang nagising ako nung time na yon. At ang tanong ni bayaw, "Mika, pwede bang malaman kung bakit ka tulala?" Sumabat naman si Marinang, "Ay naku sir, kanina pa yan, tulalang tulala. Hindi ko nga alam kung bakit siya tulala. Kanina ko pa siya tinatanong, pero hindi man lang niya sinasabi sa akin." Ang sabi ni Marie. Nung time na yon, hindi ko alam kung ano ang isasagot ko kay Sir Bayaw. Paano ko sasabihin sa kanya ang dahilan kung bakit ako nakatulala? Kahit anong mangyari, hindi ko sasabihin kahit na sino pa dyan kung ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit ako tulala. Para maiwasan ko yung dalawang nangungulit, si Marie
at si Sir Bayaw. Mas minabuti ko munang lumabas na lang ng office. Ang sabi ko nun, bibili lang ako ng kape. Hindi ko alam kung narinig ba nila ang sinabi ko. Dahil hindi ko na hinintay ang isasagot nila. Agad na akong umalis at wala na akong pakialam kung ano ang sasabihin nila sa akin. At habang naglalakad ako, nung makita ko ang isa sa mga guide, nung time na yon, kakaiba yung mga titig niya sa akin. At dahil nagtataka ako, lumapit ako sa kanya at ang sabi ko, "Uy, Kuya Leonard, bakit ganyan ka tumingin? Parang, ano ka? Parang, ewan? Bakit ba kuya? Ano bang dahilan? Bakit ka ba ganyan tumingin?" Ang sabi ko sa kanya. Sumagot naman siya ng, "Hi Ma'am Mika, kumusta ka na? Alam mo, matagal na kitang sinusubaybayan. Siguro, magdadalawang taon na din. Ngayon lang kita natsyempohan na. Kasi nga naman, madalas mong kasama si Sir." "Ay, siya nga pala ma'am. Buti naman at nakalabas pa kayo nang hindi nyo kasama si Sir. Nakita ko kasi kanina, kakapasok lang din niya. At mukhang nagmamadali pa yata." Ang sabi ni Kuya Leonard. Sa sinabi niyang yon, sumagot naman ako ng, "Hala ka dyan kuya, bakit mo naman ako sinusubaybayan? Siguro, may masamang plano ka no? Si Sir ba ang sinasabi mo kuya? Nandun siya. Bibili sana ako ng kape kuya. Baka gusto mo din ng magkape." Ang sagot ko. "Naku ma'am, nakakahiya. Wag na, ako na po ang bibili. Bibili na ako ng 4. Dito ka lang ma'am ha, bibili ako ng kape." Ang nakangiting sabi ni Kuya Leonard. Yun na nga at umalis na si Kuya Leonard. At nung time na yun, napapangiti na lang ako dahil masaya siyang kausap at medyo kalog din pala. Matagal na si Kuya Leonard doon, pero noon lang kami nagkaroon ng pagkakataon para mag-usap. Kasi nga naman, lagi kami sa labas ni Sir. At bihira lang kaming mag-stay sa office niya. Pagkalipas ng ilang saglit, nakita ko nang paparating na si Kuya Leonard. At gaya ng sinabi niya, 4 na kape ang binili niya. Hindi na ibinigay ni Kuya Leonard ang kape sa akin dahil ang sabi niya, ihahatid na lang daw niya ako sa private room ni Bayaw. At ganun na nga ang nangyari. Masaya kaming nag-uusap ni Kuya habang papunta kami sa office ni Bayaw. At nung nakarating na kami doon, tawa pa rin ako ng tawa dahil kalog talaga si Kuya Guide. At nung binuksan ko ng pinto, tahimik sa loob at sobrang busy na sina Bayaw at Marie. Kaya naman, agad akong tumigil sa pagtawa at pumasok na ako sa office ni Bayaw. At nung time na yon, ibinigay ko na ang kape kay Marie at kay Bayaw. Kaya lang, nung ibigay ko ang kape ni Bayaw, ang sabi niya, "Mika, saan ka ba galing? Para kang walang trabaho ah. Alam mo naman na tambak yung mga papeles na dapat asikasuhin dito. Mas inuuna mo pa yung paglalandi mo. Kung ganyan din ang ginagawa mo, mas mabuting dun ka na lang sa bahay. Total, ako ang may-ari dito. Ako ang masusunod. Ito ang tandaan mo, Mika. Mula bukas, huwag ka nang pumunta dito. Iuuwi ko na lang
yung mga papeles na gagawin mo. Mika, alam mo naman siguro ang dahilan kung bakit ka nandito. Sige, kung hindi mo alam ang dahilan, sasabihin ko at muli kong ipapaalala sa'yo. Nandito ka para tulungan mo ako, Mika, para sa pagpapalago ng negosyo ko. Alam mo, Mika, kayo na lang ang inaasahan ko, lalo ka na, dahil matagal na kitang kasama. Walang pakialam ang ate mo. Hindi siya interesado sa naipundar kong negosyo. Pati ba naman ikaw na inaasahan kong ikaw na lang ang gagawa sa mga hindi nagagawa ng kapatid mo? Mika, hindi libre ang pagtrabaho mo dito. Hindi ko hinihingi ang bawat segundo, minuto at oras mo. Malaki ang ibinabayad ko sa iyo, Mika. Sana naman, isipin mo yan. Ayusin mo na ang mga gamit mo. At ito na, yung huling araw mo dito. Nagkakaintindihan ba tayo, Mika? Ang galit na sabi ni Sir Bayaw. Sa sinabi niyang yon, sumagot naman ako ng, bakit ba galit ka agad, sir? Oh, heto ang kape. Bumili lang ako ng kape. Ano bang masama dun? Pasensya na kung hindi nyo narinig ang sinabi ko kanina. At pasensya na din kung nagipagtawanan ako. Bakit? Hindi ba pwedeng masaya lang? Grabe kang magsalita. Tumawa lang? Malandi agad? Hindi na pwedeng masaya lang? Dahil masarap kausap si Kuya Leonard. Sir naman, hindi man lang ba kayo magtanong ng maayos at mahinahon kung saan ako galing at kung bakit ako tumawa? Hindi yung galit ka agad at bigla na lang sabihin na malandi ako. Sobra ka naman, sir. Hindi porket ikaw ang may-ari sa kumpanyang to. Ganyan na. Pwede ba, sir? Kung may pinagdadaanan ka, huwag mo akong idamay. Wala akong alam sa pinagdadaanan mo. Kung yan ang kagustuhan mo, sige. Mas maganda na kung hindi na lang ako magtrabaho sa'yo. Masyado kang mapagmataas. Galit agad-agad? Ganyan ba ang sir? Hindi. Dapat nga tratuhin mo ako ng maayos. Dahil ang sabi mo, malaki ang naitutulong ko sa'yo. Hindi yung ganyan ka kung umasta sa akin. Ang galit din na sagot ko kay Sir Bayaw. Bravo! Ang galing. Mika, kailan ka pa natutong sumagot? Baka naman nakakalimutan mo na kung saan ka galing, Mika. Baka naman nakakalimutan mo na ako ang naglagay sa pwestong yan sa'yo at sa pamilya nyo. Wala kang karapatan na sagot-sagutin ako. Baka naman gusto mong ipaalala ko lahat-lahat sa'yo at marinig yan ng best friend mong si Marie. Sobra ka na, Mika. Hindi ka man lang marunong tumanaw ng utang na loob. Kung sa bagay, hindi na ako magtataka. Dahil ganyan din naman ang kapatid mo. Hindi na ako magtataka. Pare-pareho lang kayo. Makaalis na nga. Inumin mo na ang kape mo para naman magising ka na sa isang katotohanan at para maalala mo ang lahat-lahat. Pambihirang mga tao to, ang sabi ng aking bayaw. Nung umalis ng bayaw ko, nagtinginan kami ni Marie at ang sabi niya, Mika, anong nangyari doon? Bakit siya galit? Bakit kaya ganun na lang yung galit niya nung narinig niyang nagtatawanan kayo ni Kuya Leonard? Mika,
sana mali ang iniisip ko. Dahil ayaw kong isipin yun. Asawa siya ng kapatid mo. Dahil bayaw mo siya at boss natin siya. Mika, sana mali ako. Mali sana, Mika. Dahil kung totoo ang nasa isip ko at ang hinala ko sa nakikita kong inasal ni Sir, malaking gulo ang magaganap. Ang sabi ni Marie. Napapaisip ako sa mga sinasabi ni Marie. Kaya naman, tinanong ko siya at ang sabi ko, Marie, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Ano ba kasi ang iniisip mo? Sabihin mo sa akin, ang sabi ko sa kanya. Kasi nga naman, Mika, ibang-iba yung inasal ni Sir. Parang may ibig siyang sabihin eh. Mika, parang nagsiselos siya. At parang ayaw niyang nakikipag-usap ka sa ibang mga lalaki. Alam mo, matagal ko nang napapansin yan. Kaya lang, ayaw kong isipin na may gusto siya sa'yo. Kapatid mo ang asawa niya. Kaya, ang sabi ko sa aking sarili, siguro, gusto ko lang niyang protektahan. Dahil, yan siguro ang sabi ng ate mo sa kanya. Mika, wala ka bang napapansin sa kanya? Hindi mo ba nararamdaman na iba ang trato niya sa'yo? Gaya ng pag-aasikaso. Hindi mo ba nararamdaman sa kanya yan? Or nakikita, Mika? Ang sabi ni Marie. Miss Lady L, sa mga sinabi ni Marie, bigla kong naalala yung mga napapansin ko kay Sir Bayaw. Hindi ko lang yun binibigyan ng kahulugan. Dahil pakiramdam ko, mabait naman siya at asawa siya ng kapatid ko. Nararamdaman ko din na kapatid na din yung turing niya sa akin. Kaya, lahat ng mga pag-aalaga at pananalita niya sa akin, hindi ko yun binigyan ng mali siya. Gaya na lang, nung huling pagpunta namin sa motel. Tandang-tanda ko pa yun, Miss Lady L. May mga lalaking nakatingin sa akin nun, habang binabayaran niya yung room para sa amin. Nung nakita niya yung mga lalaking nakatingin sa akin, agad niyang hiningi yung susi. At ang sabi niya sa akin, Mika, mauna ka na sa kwarto. Kunin mo itong susi. Ako na ang magdadala sa ibang mga gamit. Ang sabi ni Sir. Sa sinabi niyang yon, sumagot naman ako ng, Opo, Sir. Yun na nga, dahil ganon ang sinabi ni Sir Bayaw, agad naman akong pumunta sa kwarto. At nung nasa loob na ako ng kwarto, nakita kong dalawa ang kama doon. Nahiga ako sa isang kama. At dahil ramdam ko ang pagod, galing kasi kami noon sa isang meeting at malayo din yung lugar na yon. Nung nahiga na ako, hindi ko namamalayan na nakatulog na pala ako. At yung malambot na palad ang gumising sa akin noon. Nakita kong hinawakan ni Bayaw ang mukha ko. Pero ang sabi naman niya noon, ginigising lang daw niya ako dahil kakain na kami. Yun na nga, bumangon na ako at hindi ko na iniisip yung ginawa niya sa akin. Pagkatapos namin kumain, ang sabi niya, lalabas daw kami. May bibilhin daw kami sa mall. Agad naman akong naligo noon. At nung natapos na ako, lumabas na ako mula sa banyo. At nakita kong tulala si Sir Bayaw. Pero nung nakita niya ako, ngumiti siya at ang sabi niya, Uy, Mika, ang bilis ah. Ano yan? Nagmamadali? Huwag na pala tayong lumabas, Mika. Next time na lang. Pagod na din kasi ako, ang sabi niya. Ikaw talaga, sir? Ang sabi mo,
aalis tayo, kaya ako naligo. Pero, di bali na lang, matulog na lang ako, ang sagot ko naman. Huwag ka munang matulog, basa yung buhok mo. Halika dito, suklayin mo na kita. Huwag ka nang mahiya, parang kapatid na din kita. Halika na, ang sabi niya sa akin. Salamat po, Sir Bayaw. Buti na lang at mabait ka. Hindi ka kagaya ng mga ibang lalaki. Manyakis at bastos sila. Salamat po, Sir Bayaw, ang sabi ko. Mika naman, kapatid mo, yung asawa ko. Siyempre, kapatid na din ang turing ko sa'yo. Kaya ikaw, kung may sasabihin man ako sa'yo, kung makita ko man yung mga hindi magandang ginagawa mo, sana hindi sasama ang loob mo sa akin, ha? Dahil lahat ng mga yon para sa'yo. Ang sabi ni Sir Bayaw. Sir, ano naman yung mga hindi maganda na yan? Pwede mo bang sabihin sa akin? Para naman alam ko, ang sagot ko sa kanya. Ay sus, Mika, kunwari ka pa. Alam ko naman na, alam mo na yung mga hindi maganda. At yung mga bagay na huwag mo munang gawin. Pero sige, para naman wala kang masabi, sasabihin ko sa'yo, bawal muna ang lalaki. Ang sabi kasi ng ate mo, huwag ka munang makipagrelasyon or makipag-asawa. Dahil kukunin ka niya. Nasabi na niya sa'yo yan. At iwasan mo din yung magsuot ng mga maiksi. Okay lang pag nasa bahay ka kasi tayo lang ang nandun. Pag nasa labas ka, bawal na bawal na. Huwag mong isipin na istrikto ako. Ayaw namin na mapahamak ka. Maganda ka, Mika. Baka mamaya makahanap ka ng loko-loko dyan, ang sagot ni Bayaw. Miss Lady L, nung time na nandun kami sa motel, para kaming magjowa. Nagsusubuan pa kami nun at masaya kaming dalawa. Lahat ng mga nangyari sa amin ng aking bayaw, hindi ko binigyan ng mali siya. Parang normal na lang para sa amin yun. At ang turingan namin parang magkapatid lang. Habang iniisip ko ang mga yon, nung biglang magsalita si Marie at ang sabi niya, Hoy, Mika, alam mo, kailangan ko na yatang sabihin sa ate mo ang mga napapansin ko sa iyo. Hindi ko kasi alam kung ano ang nangyayari sa iyo. Lagi kang tulala. Ang lalim ng iniisip mo, Mika. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Bakit ka ba ganyan? Kung ayaw mong magsumbong ako sa ate mo, sabihin mo sa akin yung totoo. Yung mga dahilan kung bakit ka ganyan, Mika. Ang sabi ni Marie. Sa sinabing yun ng best friend kong si Marie, sumagot naman ako ng, ano ba yan, Marie? Huwag na huwag mong sasabihin kay ate ang mga nakikita mo sa akin. Dahil baka mamaya, ano ang magawa nun sa akin? At baka iisipin niyang may relasyon kami ng asawa niya. Marie, huwag mong isipin na may gusto sa akin si Sir Bayaw. Dahil malabong mangyari yun. Bayaw ko siya at kapatid ang aming turingan. At huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Baka mamaya, yan ang dahilan para pag-usapan kami ng bayaw ko. Yan ang ayaw na ayaw kong mangyari, Marie. Kaya, pwede ba? Huwag mo nang intindihin yung mga nakikita mo sa akin. Magtrabaho na lang tayo. At baka mamaya, bumalik na si Sir. Baka magalit na naman yun kung makita niya tayong nag-uusap ng ganito. At baka malaman niyang siya yung pinag-uusapan natin. Ang sabi ko kay Marie. Mika, huwag mong sabihin na huwag kong intindihin yung mga nakikita ko sa'yo.
Best friend kita, Mika. Hindi naman ako papayag na ganyan ka na lang. Tandaan mo yan, Mika. Nandito ako. Kung may problema ka, tutulungan kitang harapin. Hindi ka nag-iisa. Lagi mong isipin, nandito ako para sa'yo. Ang sagot ni Marie. Salamat, Marie, ha? Mula nung nasa ibang bansa ang ate ko, ikaw na ang best friend at kapatid ko. Lagi kang nandyan para sa akin. Lagi mong pinaparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Salamat sa pag-aalala, Marie. Kaya lang, hindi mo dapat isipin yung mga nakikita mo sa akin. Wala akong problema, Marie. Maraming salamat. Ang sagot ko. Pero, Mika, hindi na maganda yung nakikita ko sa'yo. Sige na, Mika. Sabihin mo na sa akin kung ano ang gumugulo sa isip mo. Para naman alam ko yung gagawin ko, Mika. Sige na, sabihin mo na. Ang sabi ni Marie. Miss Lady L. Habang nagsasalita si Marie, nung biglang natigilan dahil biglang bumukas ang pinto. At si Sir Bayaw ang nagbukas nun. At ang sabi niya, kunin mo na ang mga gamit mo. Mika, lahat ng mga papeles, gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, doon ka na lang sa bahay magtrabaho. Di bale, may office room naman tayo sa bahay. Yun na lang ang gagamitin mo. Bilisan mo, Mika. Hihintayin na kita sa labas. At ikaw naman, Marie, bilisan mo ang mga trabahong ginagawa mo. Binabayaran kita para magtrabaho. Hindi yung makipagchismisan ka lang. Mika, inuulit ko, bilisan mo. Ayaw kong maghintay. Ang sabi ni Sir Bayaw. Nagkibit-balikat na lang si Marie sa inasal ng bayaw ko. Kung nagtataka si Marie, nagtataka din ako dahil biglang nagbago ang pagkikitungo niya sa akin. Nung time na yon, hindi na kami nagkwentuhan ni Marie. Natatakot kasi ako sa bayaw ko dahil ang sabi niya, bilisan ko daw dahil ayaw niyang maghintay. Nung naayos ko na ang mga gamit ko, agad na akong lumabas mula sa private room ng Sir Bayaw ko. At habang papalabas ako, nakita ko si Kuya Leonard at may papel siyang iniabot sa akin. Agad kong kinuha ang papel at pumunta na ako sa kotse ni Bayaw. Nung time na nakarating na ako sa pinagparadahan ni Bayaw sa kanyang kotse, binuksan ko ang likod. Doon sana ako maupo dahil ayaw kong umupo sa tabi ni Bayaw. Dahil alam kong sesermonan na naman niya ako. Kaya lang, nung binuksan ko ang pintuan sa likod, bigla siyang bumaba at binuksan niya yung harapan ng pintuan ng kotse. Doon mismo sa kanyang tabi. At ang sabi niya, Mika, dito ka maupo. Bakit ba umiiwas ka? Ayaw mong pag-usapan natin yung mga nangyayari ngayon? Sige na, dito ka na. Huwag mo nang hintayin na magalit pa ako, ang sabi niya. Dahil ayaw kong magalit si Sir Bayaw, umupo na nga ako sa harapan, doon sa kanyang tabi. At nung time na yon, hindi ko siya pinapansin. Medyo tumagilid ako ng upo at nakatingin lang ako sa labas. Dahil hindi maayos ang pagkakaupo ko, napansin yun ni Bayaw at ang sabi niya, Mika, pwede ba? Umayos ka? Ayusin mo ang sarili mo. Mag-seatbelt ka. Buti na lang at tinted ang kotse ko. Baka iba na ang isipin ng mga tao pag may makakita sa'yo ang ganyan. Ang sabi niya. Nung time na yon, hindi ko siya pinapansin. Kaya, bigla siyang nagpreno. At ang sabi niya, Mika, galit ka ba? Galit ka ba sa mga sinabi ko sa'yo kanina? Hindi mo ba naintindihan ang punto ko? Sige, hayaan mo.
sasabihin ko na kay ate mo ang lahat. Ayaw kong magkasala sa kanya dahil hindi ko tinupad ang mga bilin niya. Ihanda mo ang sarili mo. Mag-uusap kayo. Ayaw kong pumasok sa problema niyong magkapatid. Ang sabi ni Sir Bayaw. Dahil sa sinabi ni Sir Bayaw, natakot ako dahil alam ko na ang ugali ng ate ko. Kaya naman, inayos ko na ang sarili ko noon. Umupo ako ng maayos, nag-seatbelt ako, at peke yung ngiti ko kay Sir Bayaw. Sabay sabing, sorry po sir. Huwag mo sanang sabihin kay ate. Alam kong magagalit na naman yun. Kilala mo naman ang kapatid ko. Kung magsalita yon, hindi na niya iniisip yung mga sinasabi niya. Basta ang mahalaga sa kanya, magsalita lang at masabi niya yung gusto niyang sabihin. Sir, sorry po talaga, ang sabi ko. Alam mo, Mika, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Dahil unang-una sa lahat, yung mga sinasabi ko sa iyo, para sa iyo yung mga yon. Hindi para sa akin, Mika. Hindi yun para sa ate mo. Inuulit ko, Mika. Para sa iyo. Ayaw namin na mapariwara ka. Mahal ka namin ng ate mo. Kaya, huwag mong masamain yung mga nasabi ko. Huwag kang magalit or magtampo. Dahil ginagawa ko lang ang binilin ng ate mo. Kung papabayaan kita, siguradong magagalit sa akin yun. Kasi nga, Mika, responsibilidad kita. Binilin ka sa akin ng ate mo. Bantayan daw kita. Huwag ko daw hayaan na makipagmabutihan ka sa mga lalaki. Alam mo, Mika, mataas ang pangarap namin sa iyo. Ang pangarap namin, makapunta ka sa ibang bansa. Mabili mo lahat yung mga gusto mo. Kung may sapat ka ng ipon at kung maganda na ang buhay mo, pwede ka nang makipag-asawa, Mika. Ang sagot ng aking bayaw. Miss Lady L, sa mga sinabi ng aking bayaw, tagos na tagos sa aking puso. Ramdam na ramdam ko lahat yung mga sinabi niya. Kaya naman, parang may kumurot sa aking puso. Parang nagigilty ako. Dahil sinagot-sagot ko siya. Nung time na yon, gusto kong maramdaman niyang pinagsisisihan ko yung pagsagot ko sa kanya ng hindi maganda at hindi maayos na pananalita. Nasigawan ko siya, Miss Lady L, at yun ang labis kong pinagsisisihan. At yung inasal ko kanina, hindi yun maganda. Nung naisip kong mali lahat yung mga nagawa ko kay Sir Bayaw, hinawakan ko ang kanyang kamay. Yun ang unang beses na hawakan ko siya. Kaya naman, nagulat ito. At ang sabi niya, "Oh, Mika, ano ba ang ibig sabihin niyan? Bakit mo hinawakan ang kamay ko?" Ang tanong ni Sir Bayaw. Sir Bayaw, gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Sorry sa mga nasabi ko kanina. At yung mga ugaling ipinakita ko, sir. Sorry. Sana mapatawad mo ko. At sana huwag mo nang sabihin kay ate. Please, sir, ang sabi ko. Okay. Sige, Mika. Alam mo, madali lang akong kausap. Hindi ko sasabihin kay ate mo ang mga ginagawa mo. Pero, sa isang kondisyon. Kuya, ang itawag mo sa akin. Huwag mo akong tawaging sir.
Para kang ewan eh. Wala tayo sa office. Sir pa rin ang tawag mo sa akin. Magkakasundo tayo, Mika. Basta, wag na wag mong gagawin yung mga ayaw namin ng ate mo. Ayaw kong magalit siya sa'yo. Ayaw na ayaw kong mag-away kayong magkapatid. Kilala na natin ang ate mo. Ibang-iba yun, alam mo yan. Napapaisip nga ako, Mika eh. Kasi, magkaiba kayo ng ugali. Iniisip ko pa minsan, magkapatid ba talaga kayo? Kasi, yung mga ugali niyong dalawa, magkaibang magkaiba. Ang layo mo sa ate mo, Mika. Kung ugali lang ang pagbabasehan, sobrang napakalayo ang sagot ni Sir Bayao. Hala ka dyan, sir. Ay kuya pala. Alam mo, kung nandito lang si ate, naku po, siguradong binatukan ka na nun dahil sa mga sinasabi mo. Ayaw na ayaw pa naman niya yung ganyan. Kaya, kuya, pag nandito na si ate, mag-ingat ka sa mga salitang binibitawan mo para hindi kayo mag-away. Teka, kuya, ano naman yung mga sinasabi mong magkaiba kami ng ate ko? Gaya ng, ano kuya, ang sabi ko sa kanya. Mika, salamat sa paalala ha. Pero, huwag kang mag-alala. Dahil, alam ko na yan. Kapag nandito na si ate mo, mag-iingat talaga ako. Dahil, ayaw kong makatikim ng sampal nun. Ang hilig niyang manakit. Akala niya siguro, hindi ako nasasaktan pag binabatukan or sinasampal niya ako. Alam mo, Mika, malaki ang pagkakaiba niyo ng ate mo. Lalo na yung mga ugali niyo. Si ate mo, mabunganga siya. Ikaw naman, tahimik lang. Hindi ka umiimik. Kahit na inaapi ka na, minsan ka lang sumagot. Pero si ate mo, naku po, sobra yun. At yung ugaling meron ka na wala kay ate mo, maasikaso ka. Alam na alam mo yung mga ginagawa mo. Lalo na sa akin, ikaw yung nag-aasikaso sa akin. Dahil sabay tayong lumalabas ng bahay. Ikaw yung nag-aayos ng mga uniform ko. Lahat-lahat na ginagawa mo. Si ate mo sana ang gagawa ng mga yun. Kaso ang problema, wala naman siyang pakialam. Kaya, alam mo Mika, naisip ko nga, minsan, naisip kong ang swerte, yung lalaking mapapangasawa mo. Dahil talagang mabait ka, maganda at sexy pa. Ang sagot ng aking bayaw. Sa sinabing yon ng aking bayaw, sumagot naman ako ng, naku, si kuya talaga, nambola ka pa eh. Pero, alam ko naman na totoo yung mga sinasabi mo. Marami din kasing nagsasabi, ibang-iba daw ang ugali ng ate ko. Ewan ko ba kung bakit siya ganun. Alam mo kuya, hindi naman ako makasarili eh. Siyempre, pag umaga, kailangan kong magplantsa ng uniform. Kaya, sinasabay ko na din ang uniform mo kuya. Ganon din sa mga pagkain kuya. Kapag magluluto na ako, dinadamihan ko na para sa ating dalawa. Kasi nga naman ni si ate, walang pakialam sa'yo. Alam mo kuya, ramdam na ramdam ko ang nararamdaman mo. Dahil kahit may asawa ka, pakiramdam mo wala kang asawa. Dahil ganon yung napangasawa mo. Pero huwag kang mag-alala kuya. Ngayon na wala si ate, ako muna ang gagawa ng mga yun. Bale, kabayaran na rin sa mga ginagawa mong kabaitan sa akin kuya. Ako muna
ang gagawa sa mga obligasyon ni ate. Kasi, mabait ka kuya, ang sabi ko kay Sir Bayaw. Sa mga sinabi ko sa aking bayaw, hinawakan niya ang kamay ko. At nung hinawakan niya yon, tiningnan ko siya. At sa hindi inaasahan, Miss Lady L, nagtama ang aming mga mata. At hindi namin alam kung bakit unti-unti namin nilalapit ang mukha namin sa bawat isa. Dahil nakita kong papalapit na ang labi ni Bayaw, pumikit ako at hinihintay ko na lang na ilapat ni Bayaw ang labi niya sa aking labi. Habang nakapikit ako, pinisil-pisil ni Bayaw ang kamay ko. Kahit nakaramdam ako ng kaba nung pinipisil ni Bayaw ang kamay ko. Hindi ko alam, pero hindi ko naman siya kayang itulak. Hindi ko kayang iwasan ang aking bayaw. Kaya lang, hanggat maaari, ayaw kong aminin sa kanya ang nararamdaman ko. At syempre, ayaw ko din isipin niyang malandi ako. Kaya lang, aaminin ko. Gustong gusto ko ang ginagawa niyang iyon. Pero, nung nakapikit na ako, bigla kong naalala ang ate ko. Kaya naman, agad akong dumilat. At inilayo ko na ang mukha ko sa aking bayaw. Sabay sabing, "Kuya, uwi na tayo." Hindi na siya sumagot. Pinaandar na niya ang kotse at agad na kaming umuwi. Nung nakarating na kami sa bahay, tahimik kaming pareho. Ayaw kong ako yung maunang magsasalita. Kaya naman, hinayaan ko lang si Bayaw. Nung hindi ko na mahintay na siya yung unang magsalita, ako na yung nauna. Dahil nung time na yon, magluluto na ako ng ulam. Kaya naman, kumatok ako sa kwarto niya at ang sabi ko, "Kuya, anong gusto mong ulam? Magluluto na ako," ang sabi ko. "Ikaw nang bahala," ang sagot naman niya. At dahil ganon ang kanyang sagot, bulalo na lang ang niluto ko. Isa kasi yon sa mga paborito niyang ulam. Habang nagluluto ako, pakiramdam ko, ako yung asawa ni Bayaw. Dahil dalawa lang kami sa bahay. Napapangiti na lang ako nun dahil sa iniisip ko. Pakiramdam ko, may ibang tama na yung Bayaw ko sa akin. Miss Lady L, alam kong mali at masama ang iniisip ko. Dahil asawa siya ng kapatid ko. Kaya naman, pinilit kong huwag si Bayaw ang isipin ko. Ang ginawa ko na lang nun, nag-focus ako sa paghahanda ng mga pagkain. Dahil alam kong gutom na si Bayaw. Nung hindi ko na iniisip si Bayaw, nakaramdam ako ng yapos mula sa aking likuran. Nagulat ako nung naramdaman ko ang yapos na yon. Wala nang ibang gagawa nun sa akin. Alam kong si Bayaw yun. Kaya naman, ang tanong ko sa kanya, "Kuya, ano ba ang ibig sabihin nito?" "Mika, hayaan mo lang ako. Huwag mong pansinin kung ano man yung ginagawa ko sa'yo. Dahil masaya ako dito, Mika. At alam kong masaya ka din," ang sagot ng aking Bayaw. Ang alam ko nun, yapos lang ang gagawin niya sa akin. Pero, hindi lang pala yapos dahil nararamdaman ko na ang mainit na hininga niya sa aking bato. Dahil sa ginagawa niyang yun, halos nagsitaasan na ang aking mga balahibo. Nung time na yun, wala na akong lakas para itulak
ang aking bayaw. Kaya naman, hinayaan ko lang siya. Sa madaling salita, pinaubaya ko na ang sarili ko sa kanya. At doon, sa loob ng kusina, doon niya kinuha ang aking iniingatan. Bale, si bayaw ang nakauna. Kaya naman, nung natapos ang sandaling yun, para akong pinalo ng 2-for-2, Miss Lady L. Sobrang sakit ang aking katawan. Lahat sa akin masakit. Lalong-lalo na yung pinasukan ni Kuya. At mula nung may nangyari sa amin ng bayaw ko, lagi na namin itong ginagawa. Pakiramdam talaga namin nun. Parang mag-asawa na talaga kami. Ang alam ko nun, wala nang magiging problema. Dahil ang iniisip ko, nasa abroad naman ang ate ko. Kaya lang, hindi ko inaasahan na si Kuya Guard ang biglang papasok sa aking buhay. Araw yun ng linggo, nung pumunta siya sa aming bahay. At ang sabi niya, "Mika, pasensya ka na kung kinapalan ko na ang mukha ko. Sa katunayan, hinihintay ko ang tawag mo. Kaya lang, hindi ka man lang tumawag or mag-text man lang, Mika. Kaya, heto na ako ngayon. Pumunta na ako dito." Sa katunayan, nahihiya ako at natatakot. Dahil, hindi ko alam kung ano ang sasabihin niyo sa akin. Dahil, alam mo naman, boss ko ang bayaw mo. Kaya lang, Mika, hindi ko na kayang pigilan pa. Sobrang nahihirapan na ako. Kaya, heto na ako ngayon. Maglalakas loob na akong sabihin sa'yo to. Mika, mahal kita. Mahal na mahal kita. At ikaw yung pangarap kong babaeng makasama sa buhay ko. Mika, sorry. Pasensya ka na. Hindi ko na kasi kayang pigilan yung aking nararamdaman. At hindi ko kayang hindi kita makita, Mika. Ang hindi ko inaasahan na sasabihin ni Kuya Leonard. Miss Lady L, sa mga sinabi ni Kuya Leonard, tinawanan ko lang siya noon at hindi ko iniintindi yung mga sinabi niya. Pero, sa kabila ng mga ginagawa ko kay Kuya Leonard, hindi siya nawalan ng pag-asa. Nagpatuloy lang siya sa panliligaw sa akin. Yung isang beses noon na pumunta sa bahay ng kapatid ko, nasundan pa yon ng napakaraming beses. Hinayaan ko lang siyang dumalaw, lalo na at tanggap naman ng aking bayaw. Ang sabi ni bayaw noon, mas maganda daw kung may manligaw sa akin para hindi daw magiging issue yung pagsasama namin sa isang bahay. Kaya, hinayaan lang namin si Kuya Leonard. Kahit na labag sa kalooban ko ang palagi niyang pagpunta sa bahay ng kapatid ko. At habang patuloy ang panliligaw ni Kuya Leonard, patuloy din ang ginagawa namin ng bayaw ko. Hanggang sa isang araw, parang nagising ako sa katotohanan. Nagising ako sa masamang ginagawa. Lalo na nung nakita ko ang mga post ng kapatid ko sa social media. Yung mga pictures nila ng bayaw ko, masaya silang nag-uusap sa video call. Nung nakita ko ang mga post na yun, nasaktan ako ng husto. At nung araw din yun, nakipag-break na ako kay bayaw. At pagkalipas ng isang buwan, sinagot ko na si Kuya Leonard. Hindi ko na iniisip ang ate ko noon. Ang iniintindi ko na lang ay yung sakit na aking nararamdaman. Gusto kong makalimutan si bayaw sa pagkikipagrelasyon ko kay Kuya Leonard at ganun nga ang ginawa ko.
Nung nakipag-break ako kay Bayaw, halos hindi niya matanggap ang ginawa ko nun. Kaya lang, wala na siyang magagawa. Dahil ayaw kong mabuhay dito sa mundong ito na mananatiling isang kabit ng aking bayaw. Nung magkasintahan na kami ni Leonard, napag-usapan namin na umuwi na kami sa kanilang probinsya. Dahil ang sabi niya sa akin, may sapat na siyang ipon. At yung ipon niyang yun, kaya niyang magpatayo ng konting negosyo. At dahil nakikita ko at ramdam kong mahal niya ako, sumama na ako sa kanilang probinsya. At masasabi kong hindi ako nagkamali sa aking desisyon. Dahil mabait si Leonard at tanggap niya ang aking nakaraan. Ang nakaraan kong hindi na ako birhen. Pero hindi ko na sinabi sa kanya na si Bayaw ang nakakuha sa aking pagkababae. Ayaw ko kasing magkaroon pa ng issue nun. Dahil matagal ko nang kanalimutan ang nangyari sa aming pagitan. Si ate ko naman, tanggap niya ang naging desisyon ko. Wala na silang magagawa dahil hindi na ako bata para hawakan pa nila ang buhay ko. Ayaw kong sila na lang lagi ang masusunod. Sa ngayon, may mga anak na kami ng asawa kong si Leonard. Masayang masaya ako dahil nakahanap ako ng isang lalaking kagaya ng aking asawa. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Mika.